Ayun po, magandang hapon po sa inyo lahat o magandang araw po sa inyo. At welcome again to JLot Vlog at welcome again sa mga buyer po namin dyan o mga prospect buyer po namin, sa mga viewers po namin dyan at sa mga masugid po sumusubaybay sa aming YouTube channel o sa aming vlog. So magandang araw po sa inyo lahat. For today's episode po natin, andito po kami ngayon sa bayan po ng Umingan. Kahit hapon na po, pumunta po kami rito upang ipahatid po sa inyo itong isang property na meron pong sukat na 17,304 o 304 square meter. Ito po yung ano niya, sukat po niya 17,304 square meter o 1 hectare and 7,304 square meter po siya. At ito nga po, ito po yung ano to kakao? Barangay Road o Farm to Market Road? Ito po ay Farm to Market Road, papunta po sa Barangay Road po, mga ilang Barangay Cemented Road, mga ilang metro lang po. Estimate po namin siguro mga half kilometer po siguro ito. At ito nga po, ito po yung way naman po na papunta o papasok sa ating property. So ito po yung ano niya. Ito ay ano to, registered to kaya to o talagang daan talaga nila. Talagang right of way nila na papasok po doon sa property. So yun na po yung property, yung may mga mangganap po na yan. At dyan po mag-start yung property po sa pilapil na iyan. Ayan. So tara po, pasukin po natin itong property na ito. Para may pakita ko po sa inyo ang loob po ng property at yung mga ibang part o portion po ng property po natin. So ito nga po, ulitin ko sa inyo, itong property po natin ay meron pong sukat na 17,304 square meter o 1 hectare and 7,304 square meter po siya. Ito po. At ang presyo po ng property po natin ay meron pong presyo na 4 na milyon. Ayan po. Sa 4 na milyon po, sagot na po ni seller hanggang transfer of title na po yun. So ito po, dito po mag-i-search yung property. Ayan, ito po. Kasama na po ito. Itong mga palay na yan, tsaka itong mga bakanteng lote na ito. Diretso po yan, meron pong bakod po dun sa part na yan. Ayun po yung boundary naman sa may buli, pag ganun po yan. Ayun po. At meron pong ano po dito, cell site po ng ano, ng cellphone, globe po yata, kaya malakas po ang signal ng globe po dito. At ito nga po yung ano niya, mangga po niya, mga manggahan po niya. Ilan kagad yung mangga niya? Isa is. Meron daw pong 16 po na puno ng mangga na fruit bearing na po siya. At meron pong fish pan po dito. Ito po yung fish pan po niya. May isa pong fish pan dito. At may mga tanim pong mga saging. Ayan po. May mga alaga silang mga istasyon. At ito nga po yung kanyang daan o right of way na papunta po doon sa kaligitnaan po ng property o doon po sa bahay po na seller. Ayan. So ang ano po natin, tawag po dito, ang titulo po ng property na ito ay emancipation patent po ito, awarded by the government o agrarian title. At ito nga po ay fully paid na po ito sa land bank. Na-check ko na po, fully paid po siya sa land bank. At yun nga po, extrajudicial siya, pero meron daw pong ano, na-settle na po sa attorney yung kanilang extrajudicial. O parang pinamana no kaod, no? Pinamana na sa kanila. Pinamana na sa kanila. So yun ito nga po. Ito na po yung property natin. Dito po tayo sa kaligitnaan po ng property. Ayan po. Ayun ka, yun yung ano, boundary. Sa may ano tawag doon. So ito po, puntang pa rin dito sa part na to. Ito po yung kanyang west part naman po ito. West part, dito po lumulubog yung araw. Ito naman po yung kanyang north part, kung saan dito po yung bahay po nila o kubo nila seller. At ito nga po yung east part, kung saan andun po yung right of way at saka papunta po sa farm to market at barangay road po. At ito lang po yung kanyang south part. Ayan. So ito pong property po natin, ito po yung kanyang title, ito po kanyang ano, plano o lot plan. O galing ito sa ano to, no? Galing sa ano to, sa assessor. O yung tax map nito, tax map. Oh, ito nga po yung ano niya. Ito po yung korte ng lote. Ayan, galing po ito sa ano, sa assessor. Tax map. Ayan. Bali ilan yung muhon niya? Nasa 15 po na muhon. Ang dami nito. So ayan po. Lot 610-10, area 17,304 square meter. Ayan po. At kasali ito yung kambing. Ha? Pera lang yung malaking bulog na yun. Kasali mo daw. Kasali na. Sige. Hindi siya yung kambing. Pera lang yung bulog na malaki. So ito po, sa bentahan po, kasama na po yung mga kambing daw, sabi ni seller. Ayan po. Kasama na po yung mga kambing na yan. Pero lang daw po yung malaki. Yung malaki na yun, may iwan daw po. Yung malaki na yun. Yan.
May iwan daw po yan, pero yung the rest po, kasama na po sa bentahan sa presyong 4 na milyon. Sa 4 na milyon, sagot na po ni seller hanggang transfer of title na po. Ibibigay na po sa inyo yung titulo. Ayan. At yun nga po, ang kanyang amilyar o kanyang real property tax, papakita ko na rin po sa inyo. Updated po siya. Ayan. Nagbayad po sila December 6, 2021. So ibig sabihin this coming month ma-expire na o tawag dito. Magbabayad na sila ulit. Ayan. So ito nga po, ito yung mga kulungan ng kambing ng kagawad. Tapos yun yung yung bahay ng mga kambing. At ito nga po yung mga ibang mangga. Ayan po, ibang mga mangga po ng nakatanim sa property. May mga Jimelina, Kawayan. may mga kawayan, may fish pan, may mga saging. At ito nga po, yung part po na yun, tinatamnan yung part po na yun, meron po silang punla, punla ng sibuyas na punla ng sibuyas, at magtatanim po sila ng sibuyas dito. Siguro ito, tatamnan nila siguro ito mga to. Mais to. Ito nga po daw, tinatamnan nila ng mais tong part na to. Ayan. So hanggang nung kagawad, o hanggang sa may mangga na yun, sa may siniguelas lang ang boundary. Ayan. So dito po ang source of water po natin dito ay deep well. May deep well na kagawad. May creek sa likod. May deep well na rin. May deep well na rin at meron daw pong creek sa likod na another source of water kung sakaling gusto niyo pong magtanim ng mga gulay, ng mga palay. Nalambatan pa na pa. Ayan, para para makita niyo po yung niya. Ayan. Bago ko po magpatuloy yung aking pagbablog sa property po na ito, panoorin niyo po muna yung kanyang aerial video. Dating gawi po, i-mark ko na naman po kung saan yung boundary. At para makita niyo po yung kagandahan po ng niya, ng aerial shot po niya. Let me show you something. Let me show you something. Let me show you something.
So yan po, napanood nyo na po yung kanyang aerial video at ipagpapatuloy ko na po kayo aking pagbablog. So yan po, may sasabihin lang po ako sa inyo. Ito nga po, itong mga mangga po na ito, nasabi po ni seller po pala dito, kapag daw po ito namunga, hati daw po. Yung may-ari daw po sa lote na ito, sa kanya daw yung kalahati, at yung nga po sila seller, sa kalahati sa kanila naman. Pag namunga po yun. Yun po ang usapan daw nila nung may-ari po dito sa kabilang property. Yan, excuse me po. So ito po, tignan po natin yung mga ibang ibang portion ng property. Andito po sila seller. Ayan po. Kausap po namin sila, naka-direct po tayo. At bali ang team realtors ay naka-direct po sa ating seller. Ayan sila po, nanay at tatay. Bali po, explain ko po sa inyo. Si nanay po, sila po ang tawag dito, mga heirs o tagapagmana. Kasi nga po yung kanilang father, yung father po ba namatay na? Yung father po nila nakapangalan sa titulo at patay na. Pero yung mother po nila buhay pa po. Buhay pa yung mother po ninyo. And then ilan po kayo magkakapatid? 3 lang po sila. Ayun po, buhay na buhay po yung mga kapatid po niya. At settled na po nun ay. Talagang willing na po yung ibenta. So yan po, yun po yung kagandahan nun. Si tatay po, siya po yung asawa po ni nanay. So ito nga po, ito po yung kanilang, ito na bahay nyo to o ano po? Kubo nyo lang. Ang ganda, social ng kubo nila nanay So ito po ay kubo nila. Ito po yung sasakyan ni tatay at ni nanay. At ito nga po, may water source po sila dito. Ano to tayo? Deep well? Deep well. May tangki na. Kuryente wala na ito. Walang kuryente no. So ito nga lang po, wala lang nga lang pong kuryente dito. Medyo malayo-layo po yung kanyang yung ano? Malapit lang yung ano? Yung kuha ng ng kuryente. Linya ng kuryente, so diyan lang sa likod na yan. Mga 500 meters kagawad yung layo dun sa kuryente. So yun po, mga 500 meters daw po yung layo sa kuryente. Ito nga po, meron silang tangke ng tubig dito. At ito yung isang source of water po nila sa panligo, panlinis, pangdilig. At ito nga po, meron po silang puno ng suha dito. Ayan. At may mga alaga si tatay ng mga manok. Panabong. Tay, kasama itong mga panabong nyo. Baka hindi kasama yan. Baka hindi kasama yan. So ito nga po, ito po yung ibang part po ng property. Kagawad, kasama pa ito sa baba? Kasama pa to. So dito po yung CR po nila. May CR po dito. At may mga puno ng mangga dito. Ay, meron pa deep well dito. May poso pa dito. Ayan, may poso po sila dito. Kulungan na itik yan. Sige, papakita ko yan. So ito nga po, kasama po ito. Diyan nga po daw po, may bahod na po dyan. Yan na po yung boundary. Hanggang dito na po yung property niyan. Pag ganun po siya, hanggang doon po siguro yun. Tapos ito nga po, may mga mangga dito. Malaki na. Talagang fruit bearing na po itong mga ito. At ito nga po, ito daw po ay kulungan daw po na itik ni tatay. Nag-aalaga daw po ng itik si tatay. Sa ngayon, wala ba sila itik ngayon, boss? Wala na. Binenta na. Binenta na. Nagpalit. Nagpalit siya ng mga itik. So ito nga po, pwede kayong mag-alaga ng itik dito. Yun nga po, sabihin ko na po sa inyo, poultry at piggery po ay bawal po dito sa area. Ayan, kasi nga po, dito sa part po na ito ay residential na po yan. Marami na pong kabahayan dyan. Malapit po sa school. Ayan, malapit po sa school po yan. At mga kabahayan na po. Talagang hindi po papayagan sa mga ganong pong mga uri ng business. So ito po, pwede kayong mag-alaga kahit mga ilang heads lang siguro ng baboy, ilang heads ng mga manok, ganon. Tapos, ayun, itik nga po, yun po. Pwede kayong mag-alaga ng itik, pato, at kambing, baka. Pwede po dito. Kasi nga po yung mga pangangailangan po ng mga hayop na yun ay andito na rin po. Kagaya ng tubig. Ayan po. At ito nga po. Si tatay po, nagtatanim po siya ngayon ng tawag dito. Meron po siyang punla ngayon ng sibuyas. Ito po. Magtatanim po siya ng sibuyas po ngayon. Ayan. So yun po yung fish pan po niya. Ayun nga po yung boundary. Yung mga part na yan po yung boundary. Pag ganun na po, kung saan ako nag-start kanina, kung saan ko tinuro yung start ng property, hanggang doon po. Hanggang doon po din po yung boundary sa may mga mangga. Kaya nga po, hati po sila ng bunga ni tatay. Tsaka yung may-ari po doon sa kabilang property. Ayan. So, papalibot ko itong camera para makita nyo kung gaano po kaganda itong property na ito.
At ito nga po kagandahan po nito, meron po tayong mountain view. Ayan po, bulubundukin po ng Caraballo. Ayan. Ganda po dito. At nakaka-relax po dito. Tahimik, malayo sa gulo, malayo sa ingay. At ideal po talaga ito sa mga sa mga gusto mag-farming, ganun din po sa mga gusto mag-relax, ayaw sa maingay na syudad, ganun po. Pwede po dito. Pwede rin po itong bakasyonan ninyo, investment, pwede po. Ayan. Ayan. Papalibot ko ulit yung camera para makita nyo po yung ganda ng property na ito. Patag po siya. May mga part lang pong may hele-hele. Pero hindi gaano kalalim. Yan po. Hindi po siya malalim. Karamihan po patad. Flat terrain. Ayan. So yun po yung cell site po ng Globe. Malakas po ang signal po dito. Yun nga po yung power line. Sabi nga po ni Kagawa at mga kasama ko, kasi kanina po drone nila, mga ilang metro lang daw po yung layo ng kuryente. Pwede rin po dito solar, pwede rin po. Yun nga po, ganda nga po. Ayan. So yan po, hanggang dito po muna yung aking vlog sa property po na ito. Ayan po, kung may mga katanungan po kayo regarding sa property po na ito, tawag lang po kayo sa akin. Kung gusto nyo pong tignan itong property po natin ng personal, schedule po natin. At yun nga po, para makausap nyo rin po sila seller about sa mga dapat pag-usapan. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa mga prate pong sumusuporta sa aming team, ang aming team na Team Realtors. Maraming salamat po sa patuloy nyo pagsuporta. Ganoon din po sa aming mga YouTube channel, mga vlog po namin, J-Lat Vlog at TR Ariel Lat Vlog. Ganoon din po, pa-join na rin po sa aming Facebook group, ang Team Realtor Lot Listing Group. Ganoon din po sa aming FB page, ang J-Lat Vlog. Ipa-flash ko na lang po sa screen para makita nyo po. At ganoon din po sa aming sa kanyang description, andun din po, pwede nyo po i-check. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyong lahat, at God bless po.